Yan, good morning, mapagpalang araw po sa ating lahat, sa ating mga ka-adventure, sa ating mga ka-journey, at syempre, sa ating mga ka-idol. Ako po si Taong Galang mga idol, mapagpalang araw po sa ating lahat. Kumusta po kayo? Sa araw na ito mga idol, siguro magbigay lang tayo ng panibagong reaksyon. Ano po? Kasi po, nagbigay po ng pahayag at opinion si Kenneth Vlog. Ano po? At naka-thumbnail pa tayo, no? Thank you so much sa pag-thumbnail. Pero direktahan po na sasabihin ko po sa inyo, kasi ang dami din pong nangulit sa akin na nagtanong, no, na bumalik ka na ba sa ka-business, no? Una po sa lahat, hindi po. Kaya lang po tayo nagbigay ng opinion at pahayag na yun dahil nga po sa kahilingan ng ilan po na nagme-message sa atin. Actually, karamihan po sa kanila ay mga ka-business followers. At sabi nga ng iba, sabi nga noon, mga supporter pa rin, sponsor pa rin sila noon, pero hindi na nagbibigay sa ngayon. So, ito po yung mga taong naging silent supporters na lamang. Ngayon, doon po sa pahayag ni Kenneth, opinion, doon po sa kanyang vlog, sabi ko nga, napakatalino ni Kenneth, napakagaling mag-reactor, no? Sana ay magtuloy-tuloy ito. Kasi ito pong kanyang ginamit mga idol na pamamaraan sa kanyang pagpapahayag. Ito po ay masasabi kong na-apply po namin to sa ito po yung tinatawag na take-away clause. Ang take-away clause po mga idol, ito po yung punto na itataas mo ang isang tao upang sa ganun ay makuha mo ang atensyon ng mga taong ayaw sa kanya. So halimbawa lang po mga idol, isang nanay na may dalang bata para makuha mo ang atensyon o makabenta ka, nagbebenta ka ng laruan, may dumaan na isang nanay at isang bata. So, ibinigay mo ang laruan sa bata. No po? So, naglaro yung bata, tuwan-tuwa yung bata. Pagkatapos maya-maya ay kinuha mo, yung bata po ay siguradong iiyak yon. Dahil po sa umiyak yung bata, ang nanay mapipilitan na lamang na bumili ng laruan ng bata. So nakuha mo yung atensyon ng nanay sa pamamagitan ng bata, nabili yung laruan mo. Ganun po ang take-away clause mga idol. So nakuha niya ang atensyon ng mga taong ayaw sa akin dahil doon sa pahayag na suportahan natin si Taong Gala, mabait si Taong Gala, ganito, ganon, babalik na ba si Taong Gala, mga ganyan. So yan po ang tinatawag na take-away clause. Pangalawa, tinignan din niya yung mga punto ng mga tao namang nagtatanong doon sa issue. Ito po naman yung kanyang sinabi na naniniwala siya na kung may pagkakamali si ka-business, tao lamang, no, pagpasensyahan, parang ganun yung sinabi niya, no? Pero at least naging pananaw niya o doon sa kanyang pananaw ay agree siya na medyo may mali doon sa pagpapasabi or punto ng issue ng 40K. So, dito naman, tinarget na niya yung mga taong against doon sa vlog na sinabi ni Mr. Ka-Business in public. So, nakuha niya yan. Ako para sa akin, ganito lang yan Siguro, Brother Kenneth, nakita ko naman na mayroon kang talento sa pag-re-reaction. Maging strong. Hindi na natin kailangan pang gumamit ng mga mabulaklaking pananalita. Di na ho kailangan natin gumamit. So, direct to the point. Kung ano po yung pananaw mo doon sa naging pahayag ng isang tao, direkta. Actually, tayo naman mga idol, para po din naman sa kabatiran ng lahat, kasi madaming nagtatanong bakit ka nga ba nakialam pa sa ka-business? Bakit ka nga ba? Aside doon, mga idol, sa sinasabi nating mga katanungan o pagbibigay ng satisfaction, doon sa mga nagtatanong, ang ginamit din po natin dito is tinatawag natin na fair use policy sa pamamaraan ng malayang pamamahayag. Kasi po, kung titingnan natin, nasabi din po niya ito nasabi din ni Kuya Taong Gala na pwede pala siyang mag-reaksyon sa ka-business. Kinunik niya. Pero doon po sa pagkasabi ko, pwede akong mag-reaksyon sa kahit na sino. Kasi nag-reaksyon ako noon kay King Lax, nag-reaksyon ako kay si Boy Tapang, di ba? Marami akong mga
nabigyan ng reaksyon. Kasi po, ang reaksyon naman ay opinion ng isang tao na nakapanood ng isang video. At kung paano niya ito ilalahad, kung siya ay vlogger, so sa pamamagitan ng isang vlog. As long mga idol na ang ginagamit nating pamamaraan dito ay yung pong fair use policy. At wala tayong nalalabag na batas at palisiya sa YouTube. So, para sa akin, dahil nga po sa pampublikong dokumento ang vlog na ginamit ko, dahil sa naka-public po yung vlog ni Ka-Business, and then si Ka-Business po ay isang influencer. So, pwede po siyang bigyan ng mga opinion mula po sa labas ng mga taong nakakita sa kanya. So, ito po yung ginamit natin. Pero hindi po nangangahulugan na nagpapapansin tayo. Sabi nga doon nagpapapansin daw si Kuya Taong Gala. Naghahanap daw lang ng viewers. Well, opinion nyo yan. The way kung paano ninyo tinanggap ang aking mga sinasabi, then I respect kung ano po yung sinabi ninyo. Pero, hindi po ibig sabihin na kung may mga punto na sinabi kayo, ire-respeto ko lang. Pero kung sa tingin ko ay meron naman akong masasabi, kailangan ko rin sabihin. Nabanggit din niya yung issue na sabi niya pinupusuan pa nga. It's normal po kasi kung ito po ay channel ko at noon pa man ay talagang pumupuso ako. Pero alam ko po na ito po ay ayaw ng Ka-Business kasi noon pa man ay nasisita kami kapag pinupusuan namin yung mga ganyan. Pero ako para sa akin, iyon po ay pamamaraan lamang ng pagpapaabot sa isang nag-comment na nabasa ko ang comment. Pero hindi po ibig sabihin na dahil sa pinusuan mo ay isang ayon ka sa comment na yan. Hindi po ibig sabihin yun. Ang punto lamang po doon is nabasa ko ang comment, is either agree or disagree ako doon sa comment, pupusuan ko dahil nag-comment ka sa channel ko. Yun po yung rason. So, siguro para sa akin, itong reaction ni Kenneth, ganun lang, Brother Kenneth, maging strong ka. Kung ano yung pahayag mo, anyway, dito naman sa social media, kung hindi tayo maging balat sibuyas, So, lang yan, normal lang po. Hindi tayo maging balat sibuyas. Ibig sabihin, normal lang po yan. Nagpahayag ka ng saloobin mo, pananaw, patungkol po sa reaction ko, then walang problema yan. Hindi ako magagalit dyan. Kasi, pampubliko dokumento ang ang vlog ko, di ba? Naka-public din 'yan. So, hindi pwede na sasabihin kong hindi pwede akong bigyan ng komento or else i-unlisted ko. Pag sinabing naka-unlisted, isa po itong pamamaraan na kung saan isi-setting mo ang iyong video unlisted at pipiliin mo lang kung sino ang pwedeng manood. Dahil kapag naka-unlisted, din mayroon pong privacy na ibinigay ang owner, so therefore, hindi po siya pumapayag na mabigyan ng reaksyon yan. Pero kapag nakapampubliko, then pwede natin magamit ang fair use policy. So, siguro, ganito na lang, doon po sa issue na yan, nagsumagot din. May tanong na, may sagot na po si Mr. Ka-Business. Bagamat, opinion niya yan, sinabi niya yan, ako hindi ko pa para sa akin di rin direktang napangalanan, ganun pa rin. Then si Kenneth naman ay sabi nga niya sinundan niya yung may tiningnan yung CCTV at sinabi nga nila na mayroon talaga. So ako para sa akin discretion pa rin yan. Discretion pa rin yan ng tao na nagawa ng kasalanan kung ano ang gagawin niya doon sa naging o doon sa gumawa ng pagkakamali. Pero ako para sa akin, ang mali ay mali. At sa bawat pagkakamali ay mayroon karapatang parusa upang sa ganun ay mabago natin ang isang tao at malaman niya na yan ay isang pagkakamali. Pero ganun pa man, tulad nga ng sinasabi natin, hindi natin pwedeng ma-question ang wisdom ni Mr. Ka-Business kung paano niya gagawin yun. As long na anya na po, kayo na lang po ang mag-analisa kung agree kayo doon sa kanyang pahayag. Agree kayo sa pahayag ni Kenneth na mayroong CCTV. Tapusin natin ang issue nito. Ako naman po mga idol, hindi na po ako magtatapik pa ng ganung usapin. Tapos na po. Unless lang na si Brother Kenneth ay meron pang sasabihin. Siguro, Brother Kenneth, kapag meron kang sasabihin, then ako naman po ay magbibigay din po ng aking opinion.
Naka-thumbnail ako sa'yo, dalawa, ano. Pero ako, hindi ako gagamit ng thumbnail. Isa po yung mga idol sa isa sa pamamaraan na sinasabi ko, na hindi po tayo nakakalabag ng fair use policy. Dahil, una, ay hindi ako gumagamit ng thumbnail nila. Wala akong mukha na pinapakita sa kanila. Ipinapahayag ko ang aking saloobin sa mamalayang pamamahayag. Si Brother Kenneth, tinamnil po ako eh. May policy po tayo sa YouTube, ano po, na unauthorized using of your feature. Yung larawan mo ay pwede kang magreklamo, pero ako hindi na po ako papasok sa ganun. It's okay lang naman. Nandito tayo sa social media, normal lang po. Magpapasalamat ako sa ganyang ginawa na i-thumbnail niya ako, no. Okay. So, yun po lang mga idol, ano, na linawin lang natin, nalinawan sana kayo na hindi po tayo babalik kasi ang dami pong nagtatanong. So, ito pong ano ni Brother Kenneth, sorry ha, ibinibigay ko lang po yung aking pag-aanalisa. Again, ito po ay isang matalinong pamamaraan o estratehiya ng pagre-reaksyon. Kung saan ay tinumbok niya yung mga tao sa comment section. Ano bang klaseng tao yan? Ito po yung dalawang klase ng tao. Ito po yung mga against doon po sa mga sinasabi ko, which is sabi nga niya yung mga basher. And then ito po yung mga taong sang-ayon sa mga sinasabi ko na nagpapahayag ng kanilang opinion doon po sa mga sinabi ni Mr. Cabizas. Kaya nga po, ang sabi ng ilan ay si Taong Gala po ay nagpaparinig. Hindi po ako nagpaparinig. Marahil, hindi lang nila masakyan at matanggap yung pong mga komento ng mga tao. At hindi ko naman po karapatan na i-delete ang mga bagay na yan kasi nga po, ako po ay isang freelancer reactor. At channel ko rin po ito. Ano po? So, siguro maunawaan natin ang bagay na ito. So, tuloy mo lang, Brother Kenny. Tuloy mo yung pagre-reaction mo, pero maging maging matapang ka sa lahat ng paglalahad. At hindi na kailangan ng mga flowering words. Direkta kung meron kang nais sabihin. As long na ginagamit mo ang fair use policy at malayang pamamahayag, I think wala ka namang sinasagasaang tao. So, maraming salamat po doon po sa mga nanood ng video, ng ating pong reaction na yan. And hopefully, nabigyan natin ng satisfaction yung pong mga taong nagre-request ng other opinion. Ako po lamang mga idol ay nagbibigay ng ating opinion base po sa ating nakita, base po sa ating napanood, kasi po wala po tayo doon sa likuran ng pagpaplano po para mabuo po ang video na yan. Or wala po tayo sa likuran kung ano po ang nangyari, yung behind the scene, bago po ilunsad ang video na yan. So, sumagot na po si Mr. Cabizas. Meron na rin pong si Kenneth. Nasa sa inyo na rin po mga idol. Hindi na po ako magre-rebat doon. Pero nasa sa inyo na po. Kayo na po ang bahalang humusga kung ano po ang pananaw ninyo patungkol po sa kanilang mga kasagutan. So, ako po muli si Taong Gala mga idol. Maraming salamat sa pagsama. Kung nakarating ka dito, palambing lamang ng inyong subscribe naman para po sa ating channel. Maraming salamat po sa inyong pag-suporta sa ating pong channel. Pero tandaan po ninyo, bago po tayo magsarado, mananatili po tayong reactor ng alinman o pagkakataon dahil ang pagiging reactor po ang naging niche ko. Ito po yung naging content ko. So patuloy tayong magpapahayag ng mga reaksyon sa alinmang pagkakataon na ninanais, lalong-lalo na po kung ito po ay hinihingi ng karamihan. I am addressing my point of view doon po sa mga taong nasa comment section ko na humihingi po ng kasagutan. Kaya nga po, ang damit ko, mga idol, ito po, wag ako. Ayan, yan, wag ako. Okay po, mga idol, so sana po, hanggang dito na lamang. And maraming salamat po sa pagsama. Till the next video, mapagpalang araw sa ating lahat. God bless us all.